Let's pray first. Father in heaven, we thank you, Lord, for this time ngayon pong binigay sa amin para kami po, Ama, ay pag-aral ng iyong salita. Ama, hiling po namin ang pag-intindi na galing po sa inyo. Ng iyong salita po, naming pag-aaral, magbibigay po sa amin ng kaalaman at higit po sa lahat, pag-asa at pagkakailala pa po sa inyo. Ito po ang hiling namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Isang magandang umaga po sa ating lahat at ako po ay nagagalak na muli na makapag-share po ng salita ng Panginoon at isa pong pribileyo at ngayon po sa umagang ito ako po ay magsasalita about sa isang bagay na minsan maaari pong dumarating sa atin, isang question na maaari pong dumarating sa atin sa panahon po na tayo ay bigo, sa panahon po na tayo ay may problema, sa panahon po na tayo ay may pagsubok na kinaharap. Ang ating pong pag-uusapan ngayon is why God allows brokenness. Why God allows us to experience brokenness. Bakit po pinapayagan ng Panginoon na tayo po ay madurog? Hindi po yung madurog, ibig ko pong sabihin, madurog emotionally po. When we say brokenness, it is a state when we are broken, crushed, and torn in spirit. No? Ito po ay na-experience natin na bunga po na pwedeng manggaling sa problema, sa mga pagsubok sa buhay, failures na ating nararanasan, minsan kawalan ng pag-asa, hindi umaayon yung mga pangyayari sa gusto natin. Yan po ang pwedeng maging bunga, yung brokenness o ang pagkadurog natin emotionally. Lahat po tayo ay pwedeng maka-experience. Hindi lamang po katulad ng mga kapatid natin na nasa sapitan ngayon. Kahit po ang mga nasa laya, pwede po nilang ma-experience. Kahit po ang mga tao na sinasabi ng natin mga Kristiyano, pwede po nilang ma-experience and no one is immune to this word na brokenness. Kaya po ngayon, ang ating pong pag-aaral, bakit po pinapayagan ng Panginoon na ma-experience po natin ang brokenness na sinasabi? Diba? Minsan po ba, natanong natin, why God is allowing these things? Bakit po niya pinapayagan na maranasan kong durog na durog ako? Amen? Na parang tingin natin, napakababa ng moral natin. Na to the point na parang, di ba, nararanasan natin yan, especially, parang dumarating ang panahon na parang tinatamad tayong gumalaw. Hindi namang masamang pakiramdam natin, pero buo nga na tayo ay nararamdaman natin na broken po tayo. Now, I will speak dahil po, habang mas maintindihan po natin mga kapatid kung bakit po pinapayagan ng Panginoon na ma-experience po natin ito, ay mas maintindihan po natin ang plano ng Panginoon sa buhay natin. The more we understand this, kung bakit po pinapayagan ng Panginoon na ma-experience po natin na broken tayo, mas maintindihan po natin ang plano ng Panginoon sa buhay natin. Ngayon po, unang-una, no? Bakit po ba pinapayagan ng Panginoon na maranasan natin na ma-experience ang tinatawag na brokenness o ang ating pagkadurog? Unang-una ko pong gustong sabihin sa inyo that the Lord is close to the broken-hearted and saves the crushed in spirit, according to Psalm 34 verse 18. Ng Panginoon, kasi po, ay malapit sa mga bagbag ang damdamin at nililigtas niya ang mga tao na natutulog ang kanilang espiritu. Amen. At dahil po kapag tayo po ay broken, diba? Kaya po pinapayagan ng Panginoon na maranasan natin ang brokenness. Because when we are broken,
we are more open at mas willing po tayo na makinig sa Panginoon. Amen po ba? Pag tayo po ay nakakaranas na tayo po ay broken, durog na durog dahil sa mga problema, durog na durog dahil sa mga pangyayari na hindi natin gusto sa ating buhay, we are more prone and we are more willing to listen sa ating Panginoon. Aminan man po natin, malimit. Kaya pag nasa magandang sitwasyon ng isang tao, bihira po ang tao na makinig sa Panginoon. Diba? At ang Panginoon, ginagamit niya po ang pagkakataon na to para ipakita sa atin, amen? Una, sabi ko po pala, why does God allow us to experience brokenness? Number one is for us to be changed in character. Diba? Pinapayagan po ng Panginoon na maranasan po natin na tayo po ay madurog emotionally in order for Him to change our character, in order for Him to change us into much better person. No, kaya po, sasabihin ko po ulit, pag tayo po ay broken, we are more prone, we are more willing to listen sa ating Panginoon. At sa panahon na tayo po ay broken, ginagamit po ng Panginoon para ipakita po sa atin ang mga mga mali sa ating karakter. Na minsan hindi po natin nakikita at na minsan ini-ignore po natin. At dahil po pag ginamit ng Panginoon na makita po natin, ginamit po ng Panginoon ang estado natin na tayo po ay durog. Amen? Nakikita po natin yung ating mga pagkakamali. Nakikita po natin yung ating kahinaan. Nakikita po natin yung ating mga pagkukulang. And we are now able, pag nakita po natin ang mga bagay na to sa sarili natin, we are now able to ask God to help us na baguhin tayo. Kaya po pala, lumabas yung salita na gusto kong bumait, pero hindi ko magawa. Gusto kong magbago, pero hindi ko magawa. Why? Wala pong help na galing sa Panginoon. But when we are broken, nakita natin yung ating pagkakamali, ito po yung nagbibigay, nagpro-propel sa atin for us to ask help from God. And this reminds me, mga kapatid, of Peter after po niyang itinatwa si Jesus na 3 beses. Diba? Tingnan po natin, basahin po natin sa Lucas, Kapitulo 22, versikulo 54 hanggang 62. Okay? Hindi po ma-project. Yan. Lucas chapter 22. Okay. Then seizing him, they led him away and took him into the house of the high priest. Peter followed at a distance. And when some there had kindled a fire in the middle of the courtyard, and he sat down together, Peter sat down with them. A servant girl saw him and seated there in the firelight. She looked closely at him and said, "This man was with him." But he denied it. "Woman,
I don't know him, he said. A little later, someone else saw him and said, You also are one of them. Man, I am not, Peter replied. About an hour later, another asserted, Certainly, this fellow was with him, for he is a Galilean. Peter replied, Man, I don't know what you're talking about. Just as he was speaking, the rooster crowed. The Lord turned and looked straight at Peter. Then Peter remembered the word of the Lord had spoken to him before. The rooster crows today, you will disown me for 3 times. 62. And he went outside and wept bitterly. Amen. Diba? Nakita natin dito sa verse 62, Peter went outside and wept bitterly. Lumabas po si Peter at doon po siya ay umiyak. At grabing nalungkot. Amen. In his sorrow, nakita po niya, no, the root issue. At nakita po niya ang kanyang kahinaan. Na itinatwa po niya si Jesus ng 3 beses. When he realized his flaw, he was convicted and broken his spirit. Nung nakita po niya ang kanyang pagkakamali, amen, experience sorrow and experience broken and spirit. Now, Peter's brokenness nag-lead sa kanya into true repentance, yung tunay na pagsisisi. Diba? Peter's brokenness led him to true repentance. And he was able, and he was able to change himself, and God was able to use him greatly. Amen po ba? Na kaya po makikita natin mga kapatid, God puts us in a situation where we realize ang mga pagkakamali natin. Diba? When we realize ang mga pagkukulang natin. Which leads us into realizations. Diba? Alam niyo, nung nandun ako sa Gimba, I was detained there for 6 years. Halo-halo kami ron. May mga Section 5 ang kaso, may karnaping ang kaso. But from there, we experience these things, brokenness, and then lumalabas sa aming mga bibig. Sa paglabas namin, kahit napagdildil kami ng asin, hindi na namin gustong bumalik dito sa loob. Diba? Kahit na sabi ng mga pan sa Gimba, no makarwarak, uray na magdildilak ti asin, dikit ka. Nagsublit to yan. Kung makagawas ko, bisan pa pag tambart ko og sudan, di na ako gusto nga mo balik dire. Paglabas ko, kahit na magdildil ako ng asin, hindi ko na gusto bumalik rito. Why? There we realize na kami nagkamali sa labas. At yun din ang nag-propel sa amin na di na namin gusto na balikan ang mga bagay na yun. Amen. And God will be able to change us if we are able to realize ang ating mga pagkakamali. Diba? Ang pagbabago po ng karakter starts when we start to realize and ask God to help us change. At masasabi natin, we will experience ang verse, 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Ma-experience po natin ito sa ating buhay. Therefore, if anyone is in Christ, the new creation has come. The old has gone. The new is here. Amen. Kaya hindi na ikaw yung dati. Hindi na ikaw yung dating ikaw, pagpasok mo niya, paglabas mo, bago ka na.
Di ba? At masasabi natin, we will testify. May testify natin. Ang Galatians 2:20, hindi lang sa ating pamilya, hindi lang sa ating mga makakasama sa church sa paglabas natin, but also sa lahat ng tao na nakapaligid sa atin. I have been crucified with Christ, and I no longer live, but Christ lives in me. The life I now live in the body, I live by faith in the Son of God who loved me and gave Himself for me. Amen po ba? Diba masasabi natin dito sa our testimony? And God also allows us to experience brokenness in order for us to have a testimony. A testimony like this, Galatians 2:20, na tayo ay nabago na. I no longer live, but Christ lives in me. Amen po. Diba? At makikita ng mga kapatiran, makikita ng mga tao pagbabago na nangyari sa atin. At mas they will be amazed kung sinong Kristo yung nakilala natin dyan sa loob. Amen. Ikalawa po, why God allows us to experience brokenness. Second na reason why God allows us to experience brokenness is to bring us closer to Him. Pinapayagan po ng Panginoon ang mga bagay-bagay na ikadudurog natin para po tayo mas mapalapit sa Kanya. Diba? Have you ever noticed, mga kapatid, na ang testings and trials tend to draw us to God? Amen? Hindi po ba natin na-realize na malimit ang trials at mga pagsubok, ang mga problema ay nagagamit para mas mapalapit tayo sa ating Panginoon? Hindi nyo po ba na-realize, mga kapatid, sa pagpayag ng Panginoon, mapaginawa man po natin o hindi po natin ginawa, mapana-frame up tayo, mapanapagbintangan tayo, sa bagay wala naman pong napasok behind jail na umamin agad na ginawa. Lahat po halos dyan, pagpasok na pagbintangan lang. Ayun. Di ba? Pero alam natin sa ating mga sarili, kapatid, kung ginawa natin, napagbintangan lang tayo, anuman po ang rason, but God allowed it para malagay ka dyan, para ang salita ng Panginoon, hindi po natin matakbuhan. Gaya ko po dati, tinatakbo-takbuhan ko lang. May mga Bible studies puro sa kapitbahay, and they tend to invite me. But no, hindi ako pupunta. But when God allowed me na malagay din sa sitwasyon na kung saan nandiyan po tayo ngayon, I have no choice but to listen to the Word of God. Dahil wala akong tatakbuhan. Hanggang anong nangyari? Nag-sit in sa akin yung salita ng Panginoon. And it bring me closer sa panahon na talagang durog na durog ako. I experienced 6 na buwan na wala akong dalaw dahil ako'y nahuli sa Region 3 at ako'y taga Region 1. Sabi ng hepe ng pulis noon doon sa Nueva Ecija, bakit dito ka gagawa? Sabi ko, sir, alam naman na doon ako sa lugar ko gagawa ng hindi maganda. Sa ibang lugar ako gagawa. Kasi kung ikaw umihi ka sa iyong bakuran, ikaw ang makakaamoy ng panghinang-ihini mo, sir. Sabi niya, lakas ng loob mong dumayo rito. Kaya sa hirap din ng pamilya, nasusubukan ko 6 na buwan na wala akong dalaw. But God never failed to provide my needs there. Diba? At nung durog na durog ako, wala akong malapitan, lumapit ako sa Panginoon. Isinuko ko ang buhay ko sa Kanya. Diba? At nandun ko na-realize, no, na hindi ko kayang i-overcome ang problema na yun na hindi ko siya kasama. Ganyan din sa inyo, mga kapatid. I pray, pinag-pray po namin lahat that you will realize that you need Jesus Christ in order for you to overcome your struggles sa inyong buhay ngayon. Diba?
Even me, sabi ko, kung hindi ko siguro, wala siguro ang Panginoon. Baka hindi ko kinaya yung pagsubok ko sa loob. Pero kinaya ko dyan kasama ko ang Panginoon. Ganyan din ang masasabi niyo. No? And when we realize that we need God, amen. Yan yung panahon na hingi tayo ng tulong sa Kanya. Yan yung panahon na mas kakapit tayo sa Kanyang mga kapatid. At when we realize na wala tayong magagawa sa sitwasyon, yan yung panahon na isusuko natin lahat sa Panginoon. Lord, Ikaw nang bahala. Diba? Lord, Ikaw nang bahala. Mas nabuburyong lang ako kung iniisip ko yung mga gusto kong mangyari at hindi nangyayari. Lord, bahala ka na dyan. Diba? Kaya, when we surrender things, but always remember mga kaigsunan, ako mga pinangga ang mga kaigsunan, that God is giving us the great invitation, lalo na kung ikaw ay in a state of brokenness, ikaw ay nabibigatan. As He has said in Matthew 11, verse 28 to 30. Anong sabi po niya dyan? Come to me. No? God is inviting us. Come to me, all of you who are weary and burdened, and I will give you rest. Take my yoke upon you, and learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls, for my yoke is easy, and my burden is light. This is the great invitation ng ating Panginoong Jesus. Come to me, all of you are weary and burdened. Kaya, habang tayo nabibigatan, God uses it for us na lumapit tayo sa Kanya. Amen. Cast all your worries, cast all your burdens on Him. Isuko natin lahat sa Panginoon. Para yung dala-dala natin. No? Diba? Baka sinong nakakaranas po tayo dyan, mga kapatid, na kahit na tayo nakaupo, pagod. Amen. Nakakaranas po tayo dyan, mga kapatid, na kahit tayo tulog ng tulog, puyat. Nakakaranas po tayo dyan, mga kapatid, na kahit tayo nakaupo. Diyan, ang ating isipan lumilipad. Marami tayong kinakatakutan, maraming mga bumabagabag sa ating isip. But, yan po ang makakalaya po tayo dyan, sa pamamagitan ng isusuko po natin lahat sa Panginoon. Di ba? And God is moving, gumagalaw ang Panginoon sa panahon na hindi natin inaasahan. God is moving sa panahon na hindi natin inaasahan. Yung sa akala natin, mga kapatid, na hindi umuusad ang ating kaso, laging postpone, minsan wala si piskal, minsan wala si judge, minsan wala ang ating defense lawyer, but He is doing something. Hindi pa man natin ngayon makikita, pero pagkatapos ng lahat, saka po natin ma-realize na sa panahon na akala natin hindi kumikilos ang Panginoon, despite na lumapit na tayo sa Kanya, but God is moving. Diba? Nung nasentensyahan ako, binigyan ako ng prison mayor, 12-20. After a week, pinatawag ulit ako. Dalawa yung kaso. Kaya sakop yung dalawa. Sabay ako na sentensyahan sa dalawa. After a week, sabi ng attorney ko, diyan ka natatanda. Hindi ka nakikinig sa akin. By that time, Christian na. Diyan ka natatanda, hindi ka nakinig sa akin. Pero after a week, no? But I pray, Lord,
Kung yan ang gusto mo mangyari, so be it. After a week, may tawag na naman ang 40. May ginawa pala yung attorney ko. Oh. Masyado rin mataas yung binigay sa akin. Binasan ako ng bagong sentensya. Bumaba ng isang level from prison mayor to prison correctional. Sa SGs. Diba? And God will do something as long as lalapit tayo sa Kanya. Diba? Prison mayor to prison correctional. Yung attorney ko na galit, sabi niya, bahala ka dyan. Yung papare ang gagamitin ng Panginoon. Tinignan niya maigi, mayroong mga bagay na inilusot ko. And then, nag-motion kami. Ang piskal, sabi niya, piskal lang naman ang kalaban natin sa mga motion natin. Huwag na lang, dahil gumandang lalaki ka na rin sa loob, sabi pa niya. Gandang lalaki ko na rin doon sa loob. Pero bandang ulit, sige na nga, sabi. Hindi na niya kinontra ang motion namin. After 3 months, nakalabas ako. Pero meron pa akong inireport na 1 taon. Diba? Ganyan yun. Maraming bagay na pwedeng gawin ng Panginoon, even the impossible things about sa ating mga kaso. Lumapit lang tayo sa Kanya. Kaya pinapayagan niya na madurog tayo sa panahon na nandiyan tayo in order po rin para bagoy tayo. Ikalawa, para lumapit tayo sa Kanya. And then last, ay pinapayagan ng Panginoon na experience natin ang brokenness at pagkadurog para maitulak niya tayo sa kanyang purpose sa atin. In order for God to push us into His purpose. Dahil sa laya, puro purpose natin ang gusto natin gawin. Hindi po tayo sumusuko. Hindi po tayo nagpapasakop sa purpose ng Panginoon para sa atin. But when God allowed us to be there, allowed us to be broken, allowed us to experience brokenness, He allowed it because He wants us to be into His purpose. Sa Biblia, no, kung babasahin natin, we can see people of God na galing sa experience na ganyan of being broken. Kung ginawa po ng Panginoon sa mga kanyang mga pinili na mga tao sa Biblia na mangyari noon, it still applies today. God transforms the most broken. God transforms the most sinful man into His servants to give Him glory. He cleans up. Siya, nililinis niya tayo. Amen. Clothe us, di ba? Dadamitan niya tayo, panibagong damit. Hindi na yung damit na kung saan nakikilala tayo dati sa kanyang damit na. Bibigyan niya tayo ng bagong damit, bagong pagkatao. Amen. At ilalagay po niya tayo sa tamang daan. Amen. Diba? This reminds me when we see the story of Saul sa kanyang papunta sa road ng Damascus. Basahin po natin sa Acts chapter 9. Pakisuyo po. Thanks, Meanwhile, Saul was still breathing out murderous threats against the Lord's disciples. He went to the high priest and asked him for letters to the synagogues in Damascus, so that if he found any there who belonged to the way, whether man or woman, he might take them as prisoners to Jerusalem. As he neared Damascus on his journey,
Suddenly, a light from heaven flashed around him. He fell to the ground and heard the voice say to him, "Saul, Saul, why do you persecute me?" "Who are you, Lord?" Saul asked. "I am Jesus, whom you are persecuting," he replied. Di ba? Kaya makita po natin dito, mga kapatid, even Saul, a sinful man who is persecuting the church, a murderer, di ba? When God wants him na malagay sa purpose ng Panginoon para sa kanya, God did something. No? Sa pamamagitan ng gumawa ng Panginoon para magkaroon ng encounter si Saul sa kanya. At si Saul, dahil sa grabing liwanag, nalaglag siya. Kapag kakasakay niya sa kanyang kabayo, at siya, mga kapatid, naka-experience ng blindness. At dahil sa pagkakaroon ng blindness, diba, ikaw pupunta ka sa ganitong tao. And God was able to make him obey ang kautusan ng Panginoon. And after that, mga kapatid, Saul became the Paul na mas kilala po natin na si Apostol Pablo. Diba? Kaya mga kapatid, God allows us na maka-experience ng brokenness para baguhin niya tayo, papalapit tayo sa Kanya as preparation for us to serve Him at gamitin tayo ng Panginoon. Diba? Diba? This is ang lugar na nandyan, diba? It is just a place na prepare tayo ng Panginoon. Dahil mahal niya tayo. Amen. Mahal niya tayo. And He will use us for His glory. Ano man po ang ating nakaraan, ano man po ang inyong nagawa, ang grasya ng Panginoon, napakalaki. Kaya pinayagan niya ang mga bagay, pinayagan niya. God allowed us to experience brokenness in order for us na maitulak ng Panginoon into His purpose. And so, di ba? Mas ma-amaze pa tayo kung ano pang gagawin ng Panginoon sa buhay natin. Amen po. Amen po ba? Amen. Mas nagkaroon po ba tayo? Na-encourage po ba tayo sa ating napakinggan ngayong oras na to? Mas nagkaroon po ba tayo ng pag-asa? Amen po. Kaya patuloy lang po tayo sa ating pananampalataya. Patuloy lang po tayo makinig ng salita ng Panginoon. Patuloy po tayo na lumapit sa Kanya. Payagan po natin na baguhin tayo. At payagan po natin na dalhin po tayo ng Panginoon sa Kanyang purpose sa ating buhay. Maraming salamat po. Let us pray. Father in heaven, we thank you, Lord, for this wonderful message of yours para sa amin. We thank you, Lord, for the encouragement. We thank you, Lord, for you are changing our characters. We thank you, Lord, because you are making way na kami po ay mapalapit sa inyo. And thank you, Lord, for pushing us into your purpose. And Father, we entrust to you everything. This we pray in Jesus' name. Amen.